Ayan po mga parts, ano? Meron po tayong i-repair na isang TV na ah, 43 inches mga boss. Ayan. So paano ba natin malalaman ano kung ang problema ng ating flat screen ay yung backlight. So ganito, tuturuan ko kayo mga parts, ano? So ang gagawin nyo, no? Ayan. So andito po tayo sa aking kusina, ano? So dito ko po kasi nire-repair yung mga ganitong TV. Sa shop po kasi hindi ako komportable pagka doon i-repair kasi nga yung pwesto natin doon sa shop ay medyo alanganin, ano. At kinakailangan kasi dito sa mga flat screen na TV nito, yung pagpapatungan natin ay maayos para yung itong kanyang LCD hindi madisgrasya. So mahirap kasi pagka nadisgrasya, no. At malaking problema doon sa sa may-ari nito at doon sa natin sa trabaho natin. So ayan mga parts, no. Kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago po mga ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. So okay, simulan na po natin. So ang gagawin po natin mga parts, isasaksak po natin sa kuryente ito. Yan. So, kuryente natin, ito ganun. Yun. So, saksak po natin sa kuryente, no. Yan, saksak na po. So ngayon, mga parts, no? Ito, sasaksak pa pala dito. Hindi pa pala nakasaksak yung ating extension. So yan pa po yung ating mga tanggap na gawain, mga parts, ano? Ayan. Yan. So, plugin natin. So, kapansin-pansin nyo po, meron po siyang indicator light. So, power on natin. Yun. So, ang gagawin nyo po, plus latayin nyo po itong screen na to. So, kinakailangan meron po kayong maaninag dito na, halimbawa, kung anong brand, halimbawa, Diban. Kinakailangan meron kayong maaninag dito na Diban. Or kahit ano, yung, halimbawa, naka Aporta box kayo, or TV Plus. So, aninagin nyo lang. Ilawan nyo yung pinaka-screen na yan. So, kung backlight ang problema, maaninag nyo yan, no? So, kung hindi naman backlight ang problema, ay wala kayong maaninag na tao dito or kahit anong letra, no? So paano pa ang isang paraan kung paano natin ma-detect na talagang backlight ang problema dito? So ganito, kakatukin nyo. Wag naman masyadong malakas kasi pag masyadong malakas baka naman magka-problema dito sa LCD, magbasag ito, no? So ang gawin nyo, katukin nyo lang ng bagya. Kalabit lang mga boss. So, kakalabitin nyo ng ganon. Pag walang nag-i-spark na liwanag, yung gumaganon, pag kinatok nyo, walang nag-i-spark na liwanag, ibig sabihin nun, backlight nga. So, ito, walang nag-i-spark na liwanag, tapos kukuha kayo ng flashlight or cellphone nyo, pa-flashlightin nyo itong screen na to. So, pag meron kayong naaninag na, dito, na tao or brand ng inyong TV, nakita nyo lumabas. Halimbawa, yan, diba, nakita nyo lumabas dito. So, positive na yung TV nyo, backlight ang problema, no? So, ayan, pagka nag-i-indicator na green or pagka pinower nyo, nagbabago yung kulay niya, ayan, natanggal na. So, nakakalas na po kasi ilalim yan, mga boss. Ayan. Pag nagbabago yung kulay niya, so, aninagin nyo lang dito, makikita nyo, mayroong lalabas na deband, no? So, tanggalin natin, yung saksak. At meron pa ako sa inyong ipapaliwanag kung paano natin ma-detect na backlight nga ang problema ng ating TV. So, ayan. So, ngayon, ang gawin nyo mga parts, buksan nyo yung likod ng TV nyo. Tapos, ito kasi yung wire ng ating backlight, ano? Ayan. So, ang gawin nyo, gamit kayo ng tester digital, no? Sukatin nyo yung voltage dito. So, pag meron kayong nasusukat, at walang ilaw dito sa inyong TV, sa may likod. Ito kasi pagka sinaksak nyo, dapat iilaw ito. Mapapansin nyo, ilaw yung backlight, ano? So, pagka mayroong supply dito at walang ilaw, talagang siguradong backlight ang problema. So, ngayon, meron pa ako sa inyong ituturong diskarte, no? So, kinakailangan meron kayong ganito. LED TV backlight tester. Yan. So, sasaksak nyo lang sa kuryente yan. So, merong test probe. Ito. Mga parts. Yan.
So ito, saan ba ito ginagamit? Dito. No? Dito sa ating backlight. No? So dito tayo magte-test. No? Ang ginawa ko, kinat ko na itong linya na to. No? Ayan, kinat ko na yan. So positive negative lang naman yan. I-connect nyo itong ating test probe. Saka ito, isasaksak nyo sa kuryente. So merong lalabas na number dito. Ito. Kasi pagkakasira yung backlight natin, no? Pagkakapundi, ang lalabas na number dito is, teka, sorry, hindi pa pala nakasaksak. So, saksak natin, tanggalin muna natin yung saksak ng TV, no? So, ito yung backlight natin, nakasaksak mga pads. Ayan, saksak natin yung kuryente. So, ano kasi ngayon alas 5 ng madaling araw, no? Ayan, medyo gabi. Maga lang tayo nagising para i-repair tong TV na to kasi nga, yung may-ari, sabi ko kanin daw ngayong araw. So, ayan, mapapansin nyo mga parts, ano? Meron kayong napapansin na number na 306. So, ibig sabihin niya, 306 volts. May kuryente ito, mga parts, no? Kasi nakakonect dito yung ating test probe. 306 volts. So, pagka nilagay nyo dito sa dalawang wire na to, kinunik yung test probe natin, at lumabas yung 306 volts. Ibig sabihin nun, yung backlight natin ay sira. Hindi dinadalo yun ng voltahe yung mga bumbilya. Kaya 306 volts. Pero kung nagbago yan at hindi 306 volt at bumaba, ibig sabihin nun, yung ating bumbilya dito sa ating TV ay buo. Makikita nyo naman mga parts, ano, pagka kasi sinaksak nyo itong ating test probe dito sa dalawang wire, positive negative, no? Mapapansin nyo, iilaw ito kung buo yung backlight ng ating TV. Kung hindi naman, wala siyang ilaw at 306 volts ang makikita natin sa ating tester ng ating backlight, no? So tingnan natin, i-connect natin yung test probe dito sa ating wire na ating kinat na positive and negative. So okay, ayan mga parts, ano. So nailagay ko na yung ating test probe sa ating wire, isang positive negative. So okay, ito nakasasak na yung ating tester. So may switch dito yan, no. So power on natin. So kinakailangan hindi ito mag 300 volts at makikita natin iilaw yung ating backlight. Pero pagka hindi umilaw yung backlight natin dito, mapapansin natin dito, pag hindi umilaw, ibig sabihin nun talagang palitin na yung bumbilya ng ating TV, ano, yung backlight ng ating TV. So okay, power on. Uy. Yan, ang sinasabi ko sa inyo. 74.7 volts, hindi siya nag 300 volts. So ayun, umilaw, ano? Umilaw yung ating backlight. So ibig sabihin nun, no, hindi backlight ang problema ng TV na to. So bakit ang sabi na may-ari, wala daw siyang mapanuuran at walang tao pero naka-power on, nagsasalita, may volume, no? So ang ibig sabihin niyan, yung supply na papunta rito sa ating backlight hindi normal, kaya ganyan, no? So okay, kasi hindi niya napapailaw yung ating backlight ng ating TV. So power off ko. Tingnan niyo po, mamamatay yung ilaw. Power off. Yun, no, namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw ng ating TV, yung backlight, no. So ipa-power on ko to. So mapapansin niyo may ilaw dito sa mga ano na yan. Sa mga butas na yan, mapapansin niyo. Power on. Yun, no. Yun, no, may ilaw. Oh. So power off ulit. Patayin ko lang yung ilaw ng aking kusina para makita natin mas mabuti. Yan. So yan, nakapatay na. So ang gawin natin, power on natin itong tester. Yun, no? Kapansin-pansin nyo. Oh, power off. Oh, so ibig sabihin yan, yung backlight ng ating TV ay buo, no? So nadetect natin na hindi yung backlight ang problema nitong TV na to, kung hindi yung supply na papunta rito sa backlight. So paano gagawin? So sa susunod na video natin yan, na ating i-upload yan, no? So ayan, paano mga parts? Ganon, sana nakakuha kayo ng idea kung paano ma-detect or malaman kung backlight nga ang problema ng ating TV, no? So kinakailangan may mga gamit tayo na pang tester, digital tester, para mas makapagtrabaho tayo ng mabuti at para ma-detect natin yung problema ng mga appliances natin. So ayan, maraming salamat mga boss, at sana mayroon kayo na akong idea sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. Thank you. God bless you all.